Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alam niyang may mga tao sa langit, kahit nagtatago sila ngayon. Kaya niyang tumayo dito at sumigaw na parang walang kakayahan, pinagagalitan sila sa hindi pagtulong. Maaari ka ring umupo dito at umiyak tulad ng isang babaeng napinsala, magsabi ng ilang malungkot na salita, at makuha ang kanilang simpatiya. Ngunit walang nagawa si Han Sanchen. Alam niya na sa katunayan, kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa ilang mga bagay. Kung umaasa ka sa iba para sa tulong, palagi kang umaasa dito, at sa huli ay titigil ka sa pagsulong. Ito ay pag-ibig na tulungan ang iyong sarili, at makatuwiran din na huwag tulungan ang iyong sarili, kaya walang dapat ireklamo. Pagkatapos manood ng ilang sandali, binawi ni Han Sanchen ang kanyang tingin, at ang mga kapatid ay dumating na sa kanyang harapan. Leader, okay ka lang ba? Anong nangyari ngayon lang? Ay, gusto namin talagang lumapit at tulungan ka, pero nagutos ka sa amin noon, sinabihan kaming umatras ka agad kapag may nakita kaming mali, natakot kami na hindi ka kilabot kung mamatay kami, ang masaklap ay namatay kami, at hindi kami makakatulong sa iyo ng mga tao. Pinuno, paano kung hati tayo sa dalawang grupo, isang grupo ng mga tao para protektahan ang iyong kaligtasan, at ang isa pang grupo ng mga tao upang itago anumang oras, para lamang matulungan ka kapag ikaw ay nangangailangan. Nang makita ang lahat ng mga kapatid na nakatingin sa kanya na may pag-aalala, ngumiti si Han Sanchen at sinabi, wala akong gagawin, hindi mo kailangang mag-alala, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho at maaari kang makinig sa aking mga utos sa kritikal na sandali. Ako ay lubos na nalulugod. Panipi, minsan, kung ang mga taong pinamumunuan mo ay makakamit ang isang bagay hindi nakasalalay sa kanilang mga personal na kakayahan, ngunit sa kanilang kakayahan sa pagpapatupad. Ako ay lubos na nasisiyahan sa iyong pagganap. Gayunpaman, wala akong masyadong oras sa ngayon, kaya't iikli ko ang aking kwento. Ibigay mo rin sa akin ang iyong mga tagubilin, pinuno ng alyansa. Tumanggaw si Han Sanchen, ako ay aalis dito pansamantala, at ako ay babalik pagkatapos ng ilang sandali. Sa oras na iyon, umaasa ako na ang lahat ng mga kapatid ay makakatulong pa rin sa akin, kaya, sa panahon ng aking pag-alis, inaasahan kong lahat ay makapagsanay ng mabuti. Pagkasabi nito, nilinggan ni Han Sanchen ang bahay na kawayan at iba pang lugar. Nakakaawa at nakakaawa, ang mga kabong gawa sa kawayan at mga kabong gawa sa kahoy na nagtala ng bawat detalye ng buhay ko at ng iba ay naging mga durog na bato, na talagang nakakalungkot. Kung tungkol sa mga bahay, kung mayroon kang oras, subukang magtayo ng ilang mga bago. Huwag kang mag-alala, pinuno ng alyansa, gagawin namin ang aming makakaya upang maibalik ang orihinal na eksena. Masayang ngumiti si Han Sanchen, sa simula, gusto kong mag-iwan ng ilang elixir para sa iyo, ngunit ang kakulangan ko sa paglilinang sa kasalukuyan ay nangangahulugan na ang aking Double Dragon Cauldron ay hindi maaaring gumana. Kaya't ang pagpino ng elixir ay maaari lamang ipagpaliban, gayunpaman, ipinapangako ko sa iyo na kapag ako ay gumaling sa hinaharap, tiyak na ibabalik ko sa iyo ang dobleng halaga ng lahat ng tunay na enerhiyang ginugol mo sa panahong ito. Kaya, mga kapatid, hindi ako nagpipintura ng pie para sa inyo, ngunit kung ano ang ginawa ninyo sa panahong ito ay talagang para sa inyo. Bagamat alam na alam ni Han Sanchen na kahit walang ganitong mekanismo ng kompensasyon, ang mga kapatid na ito ay tiyak na lalabas ng todo. Ngunit hindi alam ni Han Sanchen kung gaano kalaki ang tulong na kakailanganin niya pagdating ng panahon sa susunod, sa ilalim ng mabigat na gantimpala, dapat mayroong magigiting na lalaki, sa makatuwid, tiyak na umaasa si Han Sanchen na mas makakapagtrabaho sila,
Mas marami ang mas mahusay sa kritikal na sandali, sa huli, tanging walang downside sa mga benepisyo. Ang mga nagsusumikap ay dapat gantimpalaan. Pinuno, ano ang pinagsasabi mo? Kahit wala kang idagdag dito, pinangunahan mo ang lahat para umunlad, at tama na ang lahat ay suportahan ka bilang kapalit. Tama, basta magsalita ka, dadaan tayo sa apoy at tubig, let alone these mere things. Nang makita ang kanilang sigasig at katapatan sa lungsod, si Han Sanchen ay labis na nagpapasalamat sa kanila, at mayroong hindi kilalang pagmamalaki sa kanyang puso na patuloy na lumalago. Sa katunayan, ang pinakamalaking kagalakan ay ang pagtuturo sa mga tao na mangisda, hindi anumang gantimpala. Marahil, ito rin ang pinakatutuwang makita ng mga master sa mundo. Mga may lakotan at plum sa buong mundo. Okay kuya, then you should be busy with your respective tasks, may gagawin pa ako, kaya aalis muna ako. Pagkasabi nun, tumayo si Han Sanchen at pumunta sa teleportation port. Pagkatapos magpaalam sa kanya ang lahat, sa bilin ni Han Sanchen, binuksan nila ang transmission port. Habang nakatingin sa transmission port, medyo nag-alala si Han Sanchen, na natili siya sa bawang mundo nang hindi bababa sa 1 o 2 araw kaysa sa orihinal na plano, at hindi niya alam kung may emergency na nangyayari sa labas. Hindi ko nga alam kung paano kinakaya ni Huya. Sana hindi pa huli ang lahat. Matapos ang kanyang mga salita, si Han Sanchen ay pumasok sa teleportation port. Sa piitan, sa sandaling ito, ganap na guman si Chanho sa pag-aaral at pagsasanay sa poster ni Taisho. Kakaiba talaga ang hakbang na ito, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng misteryo. Pinapanood lang ni Huya ang pakulo na ito, naakit na siya dito. Pagkatapos sabihin sa kanya ni Huya ang lahat ng panloob na kakayahan, hindi na makapaghintay si Chanho na magsimulang mag-practice sa Tianlao. Gayunpaman, upang maiwasang mangyari ang mga aksidente, kung biglang bumalik si Han Sanchen sa oras na iyon at direktang nahuli, pagkatapos matikman ni Chanho ang tamis ng pagsasanay ng Taisho Divine Step, nakahanap si Huya ng dahilan para gamitin ang kahalumigmigan sa piitan at sinubukan niyang linlangan si Chanho palabas ng selda sa kadahilan ng ang yin chi ay masyadong mabigat para sa pagsasanay sa paa at hindi angkop sa ganitong uri ng pagsasanay sa paa. Ang katotohanan ay ang epekto ay napakaganda. May magandang iniisip si Chanho ngayon, at wala siyang pakialam sa ibang bagay. Nang makitang sinabi ni Huya ito, wala siyang pag-aalinlangan, at babalik siya sa kanyang kampo kasama ang kanyang mga tropa. Siyempre, ang ganitong magandang bagay ay hindi matutuklasan ng iba. Maya-maya, habang nag-iisip pa rin si Chanho, tumigil siya sa kanyang lakas at tumungo sa pintuan ng selda habang ang iba ay nakatalikod. Si Huya, na akala niya ay maayos na ang lahat at sa wakas ay makakahinga na, ay halos mamatay sa sandaling ito. Boom! Sa sandaling ito, isang bahagyang ingay ang dumating. Ang tunog na ito ay talagang napakaliit, ngunit ang problema ay walang ibang tao sa piitan, kaya ito ay lubhang tahimik, anumang kaunting paggalaw ay maririnig halos kaagad. Tumigil talaga si Chanho nang marinig niya ang tunog, kumunat ang noo, at lumingon, anong tunog? Halatang gulat na gulat si Huya at saglit na hindi alam ang isasagot. May biglang tunog sa makalangit na bilangguan, sa katunayan, isa lamang ang posibilidad, at iyon ay ang Han Sanchen na lumabas sa bawang makalangit na aklat. Gayunpaman, hindi isinasantabi na sa isang lugar sa Tianlao ay biglang gumuho at may bumagsak na putik. Well, ibang kwento ito. Kung sinabi niya ang sinabi ni Han Sanchen at nakakita siya ng landslide, may malaking mangyayari. Ngunit kung ito ay sinabi na hindi ito Han Sanchen, kung gayon kung siya ay lalapit at makita na ito ay Han Sanchen, ako ay natatakot na ang kanyang sinabi ngayon ay hindi makapagbibigay ng katwiran, at may mangyayari. Kulog talaga ito. Nang hindi alam ni Huya ang isasagot, dirdiretsong pumasok si Chanho sa loob kasama ang iilang subordinate. Gusto siyang pigilan ni Huya, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, kaya kinailangan niyang kagatin ang bala at sundan siya. Maya-maya, pagdating ng grupo ng mga tao sa harap ng pinto ng selda, medyo natigilan si Chanho. Sa orihinal na walang laman na selda, biglang sumulpot doon si Han Sanchen. Mabilis din ang reaksyon ni Han Sanchen, nang marinig niya ang mga yabag na papalapit, humiga siya sa lupa nang walang sabi-sabi, kunwari namamatay. Han Sanchen, damn it, bakit siya nandito? Huya,
Di ba sabi mo ibinalik mo si Han Sanchen sa pwesto mo? Bakit siya nandito? Tama, buong oras na tayong nasa selda, at walang tao sa labasan para papasukin si Han Sanchen. Oo, parang biglang sumulpot si Han Sanchen out of thin air. Habang si Chanho ay labis na naguguluhan, ilan sa kanyang mga nasasakupan ay isa-isa ring nagpahayag ng kanilang mga pagdududa. Nababalot ng pawis ang ulo ni Huya. Dati, nagkaroon siya ng ideya at isa-isang tinakpan ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit ang swerte ay hindi kasing ganda ng kapalaran, nagkataon lang na lumitaw si Han Sanchen sa oras na ito. This, Huya, what on earth is going on? Please explain it clearly to me, otherwise. Pagkarinig ng banta ni Chanho, dali-dali namang itinaas ni Huya ang ulo. Oo, ang mga tao ko ang tahimik na nagpadala sa kanya kanina. Pinasok ba siya ng mga tao mo? Malinaw na may nakasulat na kawalang paniwala sa buong mukha ni Chanho. Nasa selda sila, at wala silang nakitang pumasok. Pinunasan ni Huya ang malamig na pawis sa noo, hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Kung walang makatwirang paliwanag, ang alon na ito ay ganap na matatapos. Ngunit ang problema ay ang bagay na ito ay napakahirap na paniwalaan ngayon, at tila lubhang hindi makatwiran na ipaliwanag ito. Sobrang nanlumo si Huya, simula nang dumating siya sa selda na ito, halos masunog ang utak niya. Halatang hindi niya sinusundan ang ruta ni Gaoji, kahit anong galaw niya, laro ni Gaoji. Haha, Kuya Chanho, ganito talaga, hindi mo alam kung anong klaseng negosyo ang pinapasukan ng kapatid ko, spy? If I can't even do some sneaky things, then why should I be a spy? What kind of intelligence? No, matagal na ba siyang nadiskubre at binugbog hanggang mamatay? So, I have my own way of doing the night shift. However, the person I arranged for didn't know the current relationship between my brother and me. Akala niya siguro may iba siya, so sinunod niya ang utos ko and God I don't know why I sent people in. Napakabilis umiikot ng isip ni Huya, matapos masunog ang spu sa utak niya, sa wakas ay may naisip siyang paliwanag na parang ganon. Matapos marinig ni Chanho ang paliwanag na ito, sa wakas ay naibsan ang kanyang pagbabantay. Ang paliwanag ni Huya ay karaniwang makatwiran at lohikal. Taga-intelligence team talaga si Huya, kadalasan ay nangongolekta siya ng katalinuhan at nagnenegosyo sa underworld, kaya hindi problema ang pagtago. Sa makatuwid, tahimik siyang nagpadala ng isang tao upang pabalaykan ang tao. Medyo mahirap gawin ito nang walang nakakapansin, ngunit hindi talaga ito kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Nang makitang tumango si Chanho, nakahinga ng maluwag si Huya. Sa kabutihang palad, ang gawain ng pangkat ng panektik ay hindi maaaring hindi makatagpo ng ilang mahihirap na bagay kung minsan, at sa oras na ito, ang kakayahang umangkop sa mga pagbabago ay dapat taglayin. Isang nakakakilig na biyahe. Nagsalita ang entourage ni Chanho sa mga oras na ito, hindi ba binawi lang ni Captain Huya si Han Sanchen at pinahirapan para kumuha ng confession? Ngayong naibalik na siya, ibig sabihin may nakuha na si Captain Huya kay Han Sanchen. Ano, si Chanho ay sobrang nasiyahan dito, dahil kino-question pa niya si Huya at nagdududa sa pagiging totoo ng kanyang mga salita, kasabay nito, kung gusto ni Huya na patunayan ang kanyang sarili, kailangan niyang gumamit ng mga kasanayan sa antas ng Diyos. Ang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato ay perpekto. Ngunit, sila ni Huya ay may pagkakaibigan pa rin kung tutusin, at hindi angkop na sabihin ang mga bagay na iyon, syempre, ang mga nasasakupan ay. Kailangan niyang harapin ito, kunwaring pinapagalitan ang kanyang mga tauhan sa oras na ito, kalokohan, kapatid ko si Huya, kailan mo ba naging turn to speak here? Syempre alam ng subordinate na hindi naman talaga siya sinisisi ng amo niya, kaya tumango siya, walang ingat ang subordinate na ito, at hiniling ko sa iyo na patawarin mo ako. Sobrang depressed si Huya, ano ang maaari niyang gawin pagkatapos na sabihin ang lahat ng mga salita? Hindi ka man lang makapagbigay ng sagot. Ito ay natural, dumudugo ang puso ni Huya. Bagamat tinuruan siya ni Han Sanchen ng higit pa sa Taisho Shinbo, isang kasanayan sa antas ng Diyos, maaari rin siyang gumamit ng iba pang mga kasanayan sa antas ng Diyos upang harapin ang Chanho. Gayunpaman, ang tanging tinatawag na paraan ng pagtatanggol na taglay niya ay ang Taisho na banal na hakbang. Ayaw niyang turuan si Chanho kung paano umatake,
dahil magdaragdag lang iyon ng mas brutal na pamatay sa kalaban. Ngunit ngayon, walang ibang paraan, nakaharap kay Chanho, isang sakam na aso, tanging sa pamamagitan lamang ng kasiyahan sa kanyang kasakiman ay higit siyang malinlang. Kung hindi, sa sandaling masusing tingnan ni Chanho, ang kanyang tila perpektong kasinungalingan ay maaaring hindi makayanan ang maingat na pagsisiyasat sa bawat aspeto. So, wala talagang paraan. Dahil may bagong teknik na kayo kuya, you and I are brothers, do you think we can study it together with Kuya Wei? It doesn't matter if I learn it or not, ang mahalaga ay may pagkakataon ang kapatid ko na matuto. As an elder brother, I naturally want to provide protection and help in this learning process and help my younger brother grow up fast. Kuya cursed in his heart, you are helping your mother, halatang gusto mo lang matuto, you said it so grande. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, walang ibang paraan, kahit anong galit niya, kailangan niyang kumagat ng bala. Pero nung magsasalita na sana si Hoya biglang nagsalita sa gilid si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!